Tungkol ito sa pahayag ni Senator Ping Lacson, response niya sa mga resibo na inilabas ni Saldico, una, laban kay Pangulong Marcos Jr., yung budget insertion, and i-connect natin doon sa resibo na inilabas ni Saldico laban kay Sandro Marcos. 100 billion yung budget insertion ni PBBM, 50 billion naman yung budget insertions ni Sandro Marcos. Ang palasyo, Sandro Marcos, sabi, sinungaling Saldico, hindi yan totoo. Mga ganon. Ito, yung statement ni Saldico. Kasi imposible daw na makapagsingit sa BICAM. Bakit sa BICAM pa isisingit na pwede naman sa NEP? I respectfully urge the concerned parties to first review the full list of alleged insertions. You may cross-check the NEP 2025 to verify. Yan. Si Lacson, nung una, I'm not defending the president. But, bakit magsingit ka pa sa BICAM na pwede mong gawin sa NEP? So, in fairness kay Senator Lacson, pinag-aralan niya yung resibo na inilabas ni Saldico. At ito ang kanyang statement. Lacson, sinabi niya ito, November 18, 2025. I went through the list, yung 100 billion budget insertion allegedly ordered by the President. I went through the list and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion talagang naisingit sa BICAM. Diba? So, sa puntong ito, nagsasabi ng totoo si Saldico. Although, depensa kagad ni Senator Lacson, yung kickback, hindi ang Pangulo ang nakatanggap. 25 billion daw, di umano ang kickback. Hindi ang Pangulo, malinis ang Pangulo. Ang tumanggap sa kickback, Pangandaman and Bersamin. Kaya yun. Resign. Tapos, ganun lang. Binilyones, tapos resign lang. Nasaan na ang investigasyon? Si Saldico lang ang kinakasuhan. Yung tumanggap ng 25 billion, pahayag ng Senator Lacson yan, si Pangandaman, Bersamin ang tumanggap. Iimbestigahan ba nila? Wala lang. Tahimik. Bilyones yan, Tapos kay BP Sara, 125 million lang na confidential funds. Ang iba doon, okay na, yun lang may notice of disallowance na 70 million plus. Okay naman ang COA. Tapos yun ang magnanakaw, Duterte, resign ka rin. Ano ba yan? So, punta na tayo kay Sandro. Naglabas ulit ang Saldico ng listahan for 2025. I don't know kung ilang billion. Basta, for 3 years, ang akusasyon ni Saldico is 50 billion lahat ang ipinasingit ni Sandro Marcos. Ang inilabas lang niyang resibo lang muna is 2025. Up to now, tahimik si Lacson. Why tahimik? To me, naniniwala ko, itong mga resibong nilalabas ni Saldico ay totoo. But, hindi ko siya inaabsuelto. May kasalanan yan si Saldico. Dapat maparusahan, makulong. Kaya lang, hindi pwedeng siya lang makulong. Hindi naman siya nag-iisang mastermind. According to Attorney Guanzon, 3 sila May
plano, nag-utos, nag-implement. Si Saldico lang nag-implement. Paano naman yung nag-utos at nag-plano? Di ba? Oh, so nag-issue ng statement si Congressman Sandro Marcos. Huwag magpabudol kay Saldico. Isang kriminal yan. Pawang kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Oh, I disagree. Si Senator Lacson na nagpatotoo yung budget insertion ng Pangulo, totoong totoo. So to me, naniniwala ko, totoo rin yung budget insertion, resibo na inilabas ni Saldico na si Sandro Marcos nagpasingit. Naniniwala ko doon. So, in fairness, salamat kay Senator Lacson na nagpatotoo. Pinag-aralan niya talaga yung resibong inilabas. Unang nilabas, yung 100 billion. Bakit tahimik siya dito sa... wala na siya. Hindi niya na pinag-aralan yung singit ni Sandro Marcos? O pinag-aralan, kailang tumahimik na lang? Kasi kung hindi totoo yun, nagsalita na sana siya na, walang naisingit na ganito sa 2025 yung akusasyon ni Saldico against kay Sandro Marcos, hindi yun totoo. Ganon sana, kailang tahimik eh. Ay, nako. Ano na bang nangyayari sa ating gobyerno? Yung latest pasabog ni Saldico, part 6 na ba yun? Pati unang ginang, talagang damay na rin. Kaya pala hindi bumababa ang presyo ng bigas. Dahil ang mga rice importers, ang may hawak ay si First Lady Liza Raneta Marcos. So again, battle of public opinion. It's either paniniwalaan o hindi ng taong bayan. Ako naniniwala ko. Si Atty. Guanzon naniniwala. Sabi niya, kaya pala naging DE Secretary si BBM noon para mabantayan yung gawain ng asawa niya kung mapalpak, mayroong tagdepensa agad. Kaya hindi umaasinso ang buhay ng mga farmers natin dahil kawawang mga farmers. Luging-lugi. Napakababa ang presyo ng palay nila. Napakataas ang gastusin nila. Itong post ni Atty. Trixie Angeles na kung saan pinatutsadahan niya ang report ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa blackmail kuno. Ito. Saldico the attorney or the lawyer of Saldico tried to blackmail daw the president to not cancel his passport? Question mark. The guy, meaning si Saldico, the guy can buy his own island somewhere. And yet, BBM, with all his money, cannot hire anyone with half a brain that can think of something more plausible. Ibig sabihin, walang kabilib-bilib ni Atty. Trixie sa report ni PBBM na punuhay, blinakmail siya ng abogado ni Saldico. May lumapit sa amin, abogado ni Saldico, binablackmail kami na wag na lang namin kansilahin ang passport ni Saldico para hindi na niya ituloy ang papalabas ng mga videos. Hindi ako papablackmail, sabi ng Pangulo. Sa isang kriminal, umuwi ka na, harapin mo ang kaso mo dito. Nung narinig ko ang Pangulo na nag-report ng ganun, umiling na lang ako. Napakababaw naman ng kanilang. Ako naman, outright, hindi ako naniwala na gagawin yun ng abogado ni Saldico. And, totoo nga, nagsalita kaagad, nagpahayag ng statement si Atty. Rondain na, nandito yung exact word niya
Ito, basahin ko ang denial ni Attorney Rondain. Sabi niya, completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. So, between the lawyer and the president, kanino ako mas naniniwala? Mas naniniwala ako dito sa abogado. Kasi kung ako ang abogado, I will never do that. Kasi it's a useless deal. O, wala. Paano mo i-blackmail na they are in power? Tapos, nasimulan na yung mainit na bangayan, na natamaan na, kung ano pa, nasugatan na ang palasyo sa mga inilalabas ni Saldico na videos. Bakit? Kaya pa ba ng blackmail yun? Hindi na. Unstoppable na ito. Sa tingin ko, unstoppable na ang move ng administrasyong ito to cancel the passport, huhuliin siya kahit nasaan siya, all resources ng government ibubuhos para may maipakita ang gobyernong ito, sample ba na makulong. They need someone na mapakulong, and that is Saldico. Kaya, imposible na gagawin yon ng abogado ni ano. Yan po, paningin ko lang yan. So, bakit ang Pangulo nag-report ng ganun? Siya, personal, humarap sa taong bayan para sa anti-Claire Castro na nag-press briefing, although walang media. So, ang hinala ko, mayroong ibang tao na lumapit na nagpanggap na abogado ni Saldico. At naniniwala naman kagad ang Pangulo, kaya ini-report niya. Ganon ang tingin ko niyan. What's the possibility? As of now, ano sa tingin nyo? Si Saldico, mayroon na ba siyang bagong passport? Tingin ko, meron na. Kaya, no worries na para sa kanya kahit i-cancel pa ng Administrasyong Marcos Jr. ang kanyang passport. Sabi nga ni Secretary Junvic Remulla sa isang press conference, they believe that Saldico has another passport. Iba ng passport ang ginagamit. Yun ang paniniwala ni Secretary Remulla. And mas naniniwala pa ko doon. Ang hindi lang masigurado ni Secretary Junvic Remulla kung ang pangalan niya is Rene Co pa rin ba o ibang pangalan na. Kaya nga, ang request ng PBBM admin sa Interpol is Blue Notice. Ano yun? Gathering of information. Yung movements ni Saldico. Ganun lang muna. Kasi hindi sila sure kung nasaan siya ngayon. Ako, ang tingin ko kay Saldico, bago siya nagsalita ng ganon, hinanda niya na. Kasi kung nagsalita siya, tapos Philippine passport pa rin, ay talagang, Kung ako si Saldico, hindi ko gagawin yun. Hindi ako magsasalita laban sa Pangulo kung hindi pa nakahanda yung aking mga baraha. Kaya these are just my opinion, analysis, evaluation lang I might be wrong. Bago siya nagsalita, inayos niya na lahat. Kaya nakakuha na siya ng passport, okay na, iba ng pangalan niya, hindi na siya maiipit, di nagsalita na siya. Ganun lang yun.